Magandang araw, Sir Paul. Ako po si Jilly, tubong Sibalom Antique. At hindi ko makakalimutan ang ikikwento ko sa inyo ngayon. Nangyari ito 2004. Panahon na literal wala pa akong alam sa buhay, maliban sa mag-duty sa ospital at umuwi sa bahay para matulog. Baguhan nurse lang ako noon at sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit ako pumayag sa night shift duty. Siguro dahil mahiyain ako at pakiramdam ko mas kaunti ang tao sa gabi kaya hindi ako mauobligang makihalubilo. Ako kasi yung tipo ng babae na sobrang tahimik, shy type, introvert. Well, may mga nakakausap naman ako sa duty. Pero yung tipong, ma'am okay na po yung BP nyo, doc heto na po yung chart. Kumbaga short sentences lang. Tapos tungkol sa trabaho, importanteng bagay at mga tinatanong na mga kung ano-ano lang. Maliban doon wala na akong ibang extra small talk. Sa madaling sabi, boring ako na tao. So heto na nga. Isang gabi po, Biyernes yon sa pagkakaalala ko. Ikatlong araw ko sa duty na night shift. Mga bandang 11:30 PM yata yon. Nag-stretch ako sa nurse station nang biglang lumapit yung co-worker ko na itago na lang po natin sa alias na Ate Mira. Jill, fever naman. Pakitid yung lumang wheelchair sa pinakadulong kwarto. Okay lang? Yung nandoon sa dulo sa may kanan? Sa pinakadulong kwarto ate? Akala ko po ba sarado yung side na yun? Sarado? Hindi Pansamantalang ginawang imbakan ng mga gamit lang yun. Okay po. Sige po. At dahil baguhan ako, wala akong karapatang magreklamo. Tumango na lang ako saka sinunod si Ate Mira. Kinuha ko yung lumang wheelchair. Medyo mabigat pa at maingay din yung gulong. Habang naglalakad ako papunta doon sa pinakadulong kwarto ng hospital, napansin kong unti-unting kumukurap yung mga ilaw sa koridor. Hindi ko alam kung sinadya ba o nagkataon lang pero nagpapatay sindi ang mga ilaw. Pero binaliwala ko na lang yon kasi iniisip ko na nurse ka, dapat hindi ka natatakot. Professionals don't get scared. Pagdating ko sa dulong kwarto, kaagad kong pinihit ang doorknob at pumasok sa loob. Sumalubong kaagad sa ilong ko yung amoy ng alikabok. Yung parang pinaghalong lumang kabinet, kalawang at kulob, tapos may kasamang amag. Ganon. Napakadilim sa loob. Kinapa ko ang switch ng ilaw sa dingding at hindi naman ako nabigong mahanap yon. Ilang saglit pa ay lumiwanag ang paligid. Hinila ko ang wheelchair, saka yun nilagay sa isang sulok. Akmang lalabas na nga sana ko nang makarinig ako ng munting ubo. Napatigil ako saka nagpalinga-linga sa paligid. Napansin kong may isang anino sa dulo ng kwarto. Sa hindi malamang dahilan, biglang nagsitaasan ang mga balahibo ko. Dahan-dahan akong naglakad palapit upang maaninagan ang taong nasa sulok. Nang lumiwanag ang paningin ko, ay doon ko napagtanto na isang matandang babae pala ang nakita ko na nakaupo sa may hospital bed. Tahimik lang siyang nakamasid sa labas ng bintana. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Magandang gabi po ma'am. Nurse po ako rito. Bago pa lang po ako dito sa ospital. May kailangan po ba kayo? Magandang gabi rin sa iyo iha. Wala naman akong kailangan. Pero salamat. Ang akala ko, inabando na itong silid na ito. Hindi ko akalain na may pasyente pa rin pala dito. Maiba ho ako. Bakit ho kayo mag-isa lola? Nasaan po ang mga bantay nyo? Matagal na akong nasa ospital na ito iha. Dito rin mismo sa silid na ito. May sakit ako. Malala. Hinihintay ko lang din ang pamilya ko. Nasa abroad ang mga anak ko. Kaya dito na lang ako. Nalaman ko na Rosalie pala ang pangalan niya. Kaya tinawag ko siyang Lola Rosalie. Hindi ko maiwasang maawa sa kanya. Kaya mula noon lagi ko na siyang binibisita tuwing may libreng oras ako.
Palagi ko siyang tinatanong kung makakauwi na ba ang mga anak niya pero ang sabi niya, hindi niya raw alam at maging siya. Talagang nagbabaka sakali lang na makauwi ang mga ito. Tuwing dinadalaw ko siya, dinadalhan ko siya ng mga pagkain pero pinapalagay niya lang sa akin sa ibabaw ng mesa at napansin ko na hindi man lang niya ito binabawasan. Pero hindi ko na yun gaanong pinansin at naisip ko rin na baka may mga nurse naman siguro na naka-duty para alagaan at pakainin siya. Lola, may balita na ba sa mga anak niyo? Alam mo ba yung contact number nila? Gusto mo tawagan ko sila? Pwede mo bang tawagan ng anak ko, iha? Napangiti sa napatango ako sa sinabi ni Lola. Inilista ko ang cellphone number ng anak niya. Saglit ako nakipagkwentuhan sa kanya bago ako lumabas. Pagdating ko sa silid naming mga nurse, ay saka ko lumapit sa bag at kinuha ko ang dikipad kong telepono. Sinubukan kong tawagan ang cellphone number na ibinigay ni Lola pero ang laging sagot lang, "The number you have dialed is no longer in service." Nagtaka ko noon at naisip ko, kaya hindi ko makontak ang family ni Lola ay dahil baka nasa abroad ang mga ito. Hindi ko rin alam kung bakit, pero nawala na rin sa isip ko na magtanong sa ibang mga nurses sa ospital tungkol sa Lola na iyon at sa mga kamag-anak niya. Hanggang isang gabi po, nang muli akong dumalaw sa silid ni Lola, ay nagtaka ako dahil bigla siyang wala. Napatingin pa nga ako sa kwarto pero sobrang tahimik at walang bakas ng kung sino man. Naisip ko noon na baka lumabas lang si Lola o baka may dumalaw na sa kanya pero nung sumunod na gabi nang muli ko siyang dalawin, wala pa rin siya sa kanyang silid. Doon na po ako lumapit sa isa sa mga co-workers ko at nagtanong tungkol kay Lola. Si Leon, nakalabas na ba yung matandang babae sa may pinakadulong kwarto noong ospital na to? Sinong matanda yung tinutukoy mo, Jill? Si Lola Rosalie, yung matanda na nandoon sa may dulong silid. Jill, okay ka lang? Anong matanda ang tinutukoy mo? 6 na taon na simula nang isara ang kwartong yon. Hindi na pinapagamit sa pasyente yon. Ginawa na lang yun bodega kasi maraming pasyente at mga staff ang nagrereklamo noon may nagpaparamdam sa silid na yon kaya hindi na ginagamit, stock room na lang. Ha? Sigurado ka ba? May matanda kasi ako nakilala na nandoon nga sa kwartong yon. Ilang araw na din kami nag-uusap ni Lola. Baka naman nagkakamali ka lang, huwag ka naman manakot ng ganyan. Jill, hindi ako pwede magkamali. Kahit itanong mo pa sa ibang nurses at staff dito, matagal nang walang pasyente sa silid na yon kaya ginawa na nga lang talagang imbakan ng mga lumang gamit. Hay nako, ang mabuti pa, magpahinga ka na lang, pagod lang yan. Gulat, takot, sari-saring emosyon. Maraming mga katanungan ang gumulo sa isipan ko pero tumahimik lang ako. Simula ng araw na iyon ay hindi ko na nga muling nakita pa si Lola Rosalie. O mas tamang sabihin na hindi na siya muling nagparamdam pa sa akin. Doon na nga ako nagtanong-tanong. Nagtingin din ng mga files at si Lola Rosalie nga. Nakita ko yung mga informations niya. Rosalie Roses died 6 years ago dahil nga sa isang malalang sakit. Sa kasamaang palad, walang bumisita sa kanya. May kung sino lang daw ang nagbayad sa mga bills niya. Tapos yung katawan, pinasunog lang daw sa morgue at pinatrabaho na ipalibing sa isang columbarium. Base pa sa nalaman ko, kaya raw walang bumibisita na anak si Lola Rosalie. Nung bata pa raw siya, nung malakas pa raw siya, masama raw siya sa mga anak niya. Hindi rin daw totoo na nasa abroad yung mga anak niya dahil nandito lang din daw sa Pilipinas. Pero may mga kaya. Yun nga lang kahit kaya nilang bumisita, hindi nila ginawa sa galit ng nanay nila. Hindi ito nilamay, hindi rin binigyan ng magandang libing. Kagaya ng sabi ko matapos sunugin, nilagay sa banga. Nilagay lang sa columbarium. Hindi ko alam ang mararamdaman ko noon, Sir Paul. Maawa ba o matatakot? Hanggang ngayon tuwing maaalala ko siya,
Yung kwentuhan naming dalawa. Hindi ko lubos maisip kung totoo ba ang mga kwento-kwento noon na masama siya sa mga anak niya. Tsaka, bakit kaya siya nagparamdam sa akin? Anong dahilan? Pero ganun pa man, kung makasalanan naman siya, karapatan niya pa ring malagay sa katahimikan. Dahil alam ko, marunong magpatawad ang Diyos. Sana lang, pati ang mga anak niya.